Ngayon naman, tayo ay dadako sa mga bayaning Pilipino sa panahon ng Amerikano. Unahin natin si General Antonio Luna. Siya ay ipinanganak noong October 29, 1866 sa Binondo, Maynila. Isa sa mga pinakamahusay na general na nakipaglaban sa panahon ng mga Amerikano. Isa siya sa mga kinikilalang mahusay na general ng mga Pilipino noong digmaang Pilipino-Amerikano. Kilala siya sa kanyang kaalaman sa estratehiya at taktika sa pakikipagdigma. Kilala siya bilang mahigpit at disiplinadong opisyal sa ating bansa. Siya ay dalubhasa sa parmasyutiko at aghampang kapaligiran. Isa sa kanyang mahalagang ginawa ay ang pagbuo ng tinatawag na Luna Defense Line. Ano nga ba ang Luna Defense Line? Ang Luna Defense Line ay isang serye ng mga trench, depensa at mga estratehikong posisyon na ipinatayo ni Antonio Luna upang mabagal at mapigilan ang pagsulong ng mga sundalong Amerikano. Para itong isang malaking linya ng depensa kung saan maaaring magtago at lumaban ang mga sundalong Pilipino. Layunin nito na gawing mas mahirap para sa mga Amerikano ang paglusob at bigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makapaghanda at makalaban. Makikita natin dito na hindi lamang tapang ang kailangan sa digmaan, mahalaga rin ang maayos na pagpaplano at estratehiya. Ganun pa man, kilala si Luna sa pagiging mahigpit at disiplinado. Dahil dito, marami siyang nakaalitan. Sa kasamaang palad, siya ay pinatay ng kaniyang kapwa Pilipino at ang pagkamatay niya ay nagdulot ng kawalan ng mahusay na pinuno at organisasyon ng mga sundalong Pilipino. Ang mga susunod na larawan ay nagpapakita ng karahasan. Ito ay nakuha sa pelikulang Antonio Luna kung saan ipinakita kung paano pinatay at pinagtulungan si Antonio Luna ng kapwa niya Pilipino. Ang susunod naman ay si Gregorio del Pilar. Ipinanganak siya noong November 14, 1875 sa Bulacan, Bulacan. Kilala siya bilang Boy General o Goyong. Bata pa lamang siya nang maging general kaya tinawag siyang Boy General. Isa sa mga pinakabatang general sa himagsikan laban sa mga Espanyol at Amerikano. Isa sa pinakamahalagang bahagi na kanyang pagkikibaka ay ang labanan sa Pasong Tirad. Sa ibang parte ng ating aralin, nabanggit natin ang kaganapan sa labanan sa Pasong Tirad o Tirad Pass. Noong December 2, 1899, ipinagtanggol niya ang Pasong Tirad kasama ang 60 na kawal laban sa pwersang Amerikano. Nang tinutugis ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo, kailangan ng grupo ni Aguinaldo ng panahon upang makalayo. Kaya inatasan si Gregorio del Pilar na harangan ang mga Pilipino. Pinili niya ang Pasong Tirad dahil ito ay isang mataas at makitid na daanan. At dahil sa lokasyon nito, naging magandang lugar ito para depensahan ang lugar at para maharangan ang mga Amerikano. Bagamat maliit lamang ang kanyang pangkat kumpara sa mga Amerikano, nagawa nilang maantala ang pagsulong ng mga ito. Ngunit kalaunan, nakapasok ang mga Amerikano matapos matuklasan ang isang lihim na daanan. Namatay si Del Pilar noong December 2, 1899 kasama ang ilan sa mga kanyang kawal. Dahil sa kanyang katapangan at sakripisyo upang makatakas si Aguinaldo, tinawag siyang bayani ng Pasong Tirad. Sunod naman si Miguel Malvar. Siya ay ipinanganak noong September 27, 1865 sa Santo Tomas, Batangas. Isang masipag na magsasaka
at mapagkakatiwalaang negosyante. Nahirang siya na Gobernadorcillo noong 1892. Siya ay isang pinunong nagmula sa Batangas at naging kasapi ng Katipunan at pinamunuan ang laban sa Espanyol sa Talisay, Batangas. Naging bahagi ng pamahalaang revolusyonaryo ni Aguinaldo. Isa rin siya sa mga huling opisyal na tumigil sa laban matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Narito ang mga sumusunod na naging tungkulin ni Miguel Malvar sa panahon ng digmaan laban sa mga Amerikano. Una, naging tagapangasiwa ng pondo ng digmaan. Pinamunuan ang labanan sa Batangas, Mindoro at Quezon. Nahirang na pangkalahatang general ng pwersang militar sa Timog Luzon. Pinamunuan ang laban matapos mahuli si Aguinaldo at naglabas ng proklamasyon laban sa mga lider na susuko sa Amerikano. Tuluyang sumuko noong 1902 sa Rosario, Batangas dahil sa kakulangan ng supply at pagkatalikod ng ilang sundalo. Unti-unting humina ang kanyang pwersa dahil sa kakulangan ng pagkain, armas at bala. Marami rin sa kanyang mga sundalo ang napilitang sumuko. Siya ang pinakahuling general na sumuko bago ideklara ang pagtatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano. Tinanggihan ang alok na posisyon sa pamahalaan mula sa mga Amerikano. Makikita natin kay Malvar ang katatagan dahil ipinagpatuloy niya ang pagkikibaka kahit nahuli na si Aguinaldo. Ang kailangan nating tandaan sa kanya, siya ang pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano. Siya ay napilitang sumuko dahil sa kakulangan ng pagkain, armas at bala at marami rin sa kanyang mga kasamahan ang sumuko. Si Macario Sakay naman ay isa sa mga orihinal na kasapi ng Katipunan. Nakipaglaban siya noon sa mga Espanyol kasama si Bonifacio laban sa mga Espanyol para sa kalayaan. Nakipaglaban din sa mga Amerikano at nadakip o nahuli. Ngunit pinalaya matapos ang digmaang Pilipino-Amerikano. Bumalik siya sa kabundukan bilang gerilya at muling lumaban sa mga Amerikano. Ano nga ba ang ibig sabihin ng gerilya? Ang gerilya ay paraan ng pakikipaglaban kung saan maliit na pangkat lamang ang ginagamit. Karaniwang mabilis silang umaatake at umaatras. At ginagamit nila ang kaalaman sa lugar upang maiwasan ang mas malakas na kalaban. Tinawag ng mga Amerikano na tulisan o bandido at itinatag ni Sakay ang Republika ng Katagalugan at siya ang naging pangulo nito. Layunin niyang ipagpatuloy ang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Gumawa rin siya ng deklarasyon o manifesto hinggil sa karapatan ng mga Pilipino sa kalayaan. Dahil patuloy siyang lumalaban, itunuring siya ng mga Amerikano bilang bandido o tulisan. Gayunpaman, para sa kanyang mga taga-suporta, siya ay isang Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para sa kalayaan. At sa huli siya ay nadakip noong 1906 at hinatulan ng kamatayan noong 1907. Sa kabila ng pangakong amnestiya, siya po ay hinatulan ng kamatayan noong Setyembre 13, 1907. Narito ang kahulugan ng Republika ng Katagalugan at ng amnestiya. Si Artemio Ricarte naman ay ipinanganak noong Oktubre 20, 1866 sa Batac, Ilocos Norte. Siya ay isang mahalagang general ng revolusyon. Tinatawag siyang ama ng Philippine Army dahil siya ang naging unang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Nakasama sa mga labanan laban sa Espanyol sa Cavite, Laguna at Batangas. Nahalal siya bilang Kapitan General sa Tejeros
at ipinatupad ang kasunduan sa Biak na Bato. Nakipaglaban upang palayain ang Maynila mula sa Espanyol noong 1898, ngunit nadismaya sa mock battle. Patuloy siya na lumaban sa mga Amerikano hanggang sa mahuli at makulong. Ipinatapon siya sa Guam dahil tumangging manumpas ng katapatan sa Estados Unidos. Dahil sa kanyang pagtanggi, ipinatapon siya sa Guam at kahit malayo siya sa Pilipinas, nanatili ang kanyang paniniwala na dapat maging malaya ang bansa. Ang susunod naman ay si Francisco Macabulos. Siya ay ipinanganak noong September 17, 1871 sa La Paz, Tarlac. Isa siyang manunulat at aktibong politiko. Naging kabeza de barangay ng La Paz. Naging kasapi ng Katipunan at isa sa mga pumirma sa konstitusyon ng Malolos bilang Francisco Soliman. Tutol siya sa kasunduan sa Biak na Bato at ipinagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga Espanyol. Naging aktibo siya sa Katipunan at ipinagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga Espanyol. Hindi siya sumang-ayon sa kasunduan sa Biak na Bato kaya hindi siya sumama sa mga revolusyonaryong pumunta sa Hong Kong. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagtatag ng isang pamahalaang revolusyonaryo sa Tarlac. Mahalaga rin ang tinatawag na konstitusyon ng Macabulos. Ito ay isang dokumentong nagtakda ng mga paraan ng pamamahala sa itinatatag na revolusyonaryong pamahalaan sa Tarlac. Nang bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas, naging bahagi rin sa Macabulos ng mga pangunahing pinunong nagpatuloy sa revolusyon. Sa digmaang Pilipino-Amerikano, pinamunuan niya ang labanan sa Tarlac at Pampanga. Si Vicente Lucban naman ay isang mahalagang pinuno na naging aktibo sa Bicol, Samar at Leyte. Siya ay ipinanganak noong Pebrero 11, 1860 sa Labo, Camarines Norte. Emisaryo ng Katipunan sa Bicol, tagapaghatid ng impormasyon tungkol sa operasyon ng Espanyol. Nahuli at nakulong noong 1897 ngunit pinalaya rin. Sumali sa pamahalaang revolusyonaryo ni Aguinaldo at naging opisyal ng Republika ng Malolos. Nang sumiklab ang digmaan laban sa mga Amerikano, inatasan siyang mamuno sa pakikibaka sa Bicol at kalaunan sa Samar at Leyte. Isa sa mga pangyayaring nauugnay sa kanyang pamumuno ay ang labanan sa Balanggiga noong 1901. Mahalaga ang papel niya dahil pinamunuan niya ang mga Pilipinong lumaban sa mga Amerikano sa Samar, kung saan naging matindi ang labanan. Ang panghuli naman ay si Simeon Ola. Siya ay ipinanganak noong September 2, 1865 sa Ginobatan, Albay. Itinuturing na pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano. Nagsimula bilang tenyente de cuadrilos na nangalap ng bagong kasapi at armas para sa revolusyon. Nagsimula siya makilahok sa revolusyon bilang isang mababang opisyal at kalaunan ay tumaas ang kanyang ranggo dahil sa kanyang mga tagumpay sa pagkikipaglaban. Gumamit siya ng taktikang gerilya at pananambang laban sa mga Amerikano. Dahil dito, naging malaking hamon siya sa mga pwersang Amerikano sa Bicol. Gayunpaman, habang lumalakas ang pwersang Amerikano at tumihina ang kanyang sariling pangkat, napagpasyahan niyang sumuko noong September 25, 1903. Mahalagang tandaan na si Simeon Ola ang itinuturing na pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano. Kaya kapag tinanong kayo kung sino ang huling general na sumuko, ang sagot ay Simeon Ola. At dito nagtatapos ang ating aralin. Kung meron kayong katanungan, maaari nyo akong padalhan ng mensahe o kaya naman ibigay ito sa ating muling pagkikita. Maraming salamat sa inyong pakikinig at ingat!